Ito po ay isang Suzuki Raider G crossover fuel injected po mga grasa, no? Ay ang nangyayari dito ay yun po, i-overhaul natin ito kasi mayroong nangyayari dito na biyak yung kanyang lagayan o ng drain plug, yung mag-change oil tayo, yun o na na iwan ko kung ano nangyari dito, baka nasangad ng bato po mga grasa kasi yun biyak na biyak, wasak talaga mga grasa. So bala ngayon i-overhaul natin ito, i-share natin sa inyo kung paano ba ito i-overhaul at i-assemble po mga grasa. So bali ito na po mga grasa, tanggalin muna natin itong kanyang cylinder head cover. And then bago natin tanggalin ang camshaft sprocket ay paluwagan muna natin itong timing chain. Ikutin natin ang tensioner mga grasa para lumuluwag itong timing chain. At pag maluwag na ang timing chain ay tanggalin natin itong kanyang bolts ng camshaft sprocket para ma-pull out natin itong camshaft sprocket mga grasa. At ito naman ay tanggalin natin itong 4 na 12mm na nut mga grasa ng stud bolt. Then next, ito naman dalawang cylinder head mounting bolts na 6mm po mga grasa. Okay, ito na po ang kanyang cylinder head. Then mayroon pong dalawang dowel po mga grasa. Okay, ito po yun ang kanyang dowel. At next naman pull out natin itong cylinder block mga grasa. Okay, ingat-ingat lang sa pagpukpok. Ingat-ingatan lang. Ito po ang kanyang cylinder head gasket. Then block naman ang kasunod natin mga grasa. At sa pagtanggal ng piston ay sungkitin natin ang screwdriver. Ito ang kanyang piston pin lock po mga grasa. Okay, screwdriver lang tayo mga grasa, sungkit-sungkit lang para ma-pull out itong kanyang pin. So ito na po ang kanyang piston mga grasa, no? At isunod naman natin itong right side crankcase cover. Okay, ito po yun mga grasa, no? Yun po. Ito may bearing. Then ito po yun mga grasa, no? Ang kanyang clutch lifter. So may marking po dito mga grasa. I-share ko na lang sa pagbalik mga grasa. Yun po may marking. So bale, lock nut ng clutch, primary clutch at secondary mga grasa, i-pull out natin para matanggal natin itong primary at secondary na clutch mga grasa. So ito po yun mga grasa, ang primary at secondary clutch. Then next naman mga grasa, no, ay tanggalin natin itong bolt ng shifting drum plate. So ito po yun mga grasa, no. Yan. So bali ito po. Yan, mayroon siyang spacer dito. So yun po, no. May mga pin po tayo mga grasa dito. So bali yun po ang kanyang posisyon. Then next naman, ito namang dalawang pin na maliit mga grasa, no, itong dalawa. Yun. So bali ito po yun mga grasa. At ito naman po, shifting spindle naman ang isunod natin pagtanggal. Okay, itong filter naman ng oil tanggalan natin kasi may bolt po dito sa bandang ilalim mga grasa, no. Okay, ito po ang kanyang filter oil. So yun po ang strainer. So bali dito po may bolt, tanggalin natin mga grasa. Gamit na yun ng 6mm na T-wrench. Then ito naman po ang cover ng flywheel mga grasa, no, o left side crankcase cover. So sa pag pull out ng flywheel ay gamit tayo ng mga grasa, puller po dito mga grasa, no. Ang puller po dito ay tulad ng pang XR Raymond 25 po. So ito po yun mga grasa, ang kanyang puller sa pag pull out ng flywheel. At ito po naman ang starter drive gear. So bali po, tanggalin natin itong kanyang kunya o kiwi mga grasa ng flywheel. Okay, dito po natin ilagay para hindi siya mawala mga grasa. At ito naman ang starter reduction gear mga grasa. So bali ito po yun ang kanyang pin at ang kanyang starter reduction gear. So ito yun. So next natin pagtanggal ay ito naman ang kanyang timing chain po mga grasa. So ito mayroong stick bearing. So bali ito yun mga grasa, no. May mga bolt dito para mabiyak natin itong kanyang crankcase. Yan po, tapos kung na napalawagan, i-pull out na lang natin mga grasa, no.
para madali lang natin medyo kasi mahaba na talaga pag ano pa natin, ipakita pa natin ang lahat. So pukpok na lang konti mga grasa para mabiyak natin ang makina. So ito na po yun mga grasa na. Iyay, nahulog ang mga spare parts ng crank. So i-share ko lang sa inyo kung paano ito yung symbol mga grasa na itong mga parts ng crank. So ito po yun mga grasa ang kanyang crank. Okay, so bali ngayon ay magasimbol na po tayo mga grasa no. Ito po ang kanyang kickstarter. Kasi pag-asimbol mga grasa no, ayun ito pong gear na to ay dito po sa bandang kabila. So bali ganito po yun mga grasa, may washer po dito. So yun naman ang isunod naman natin, take note meron po itong marking no mga grasa no. So ito po yun ang kanyang marking no, may point mark, ito po yun, yan. May point mark, dapat itapat lang yan dito mga grasa sa kanyang axle. So yun po no mga grasa, i-align lang itong marking na to sa kanyang axle. So ganito po yun, kailangan magka-align ang kanyang marking. So then next naman ito naman kanyang spring. At then isunod naman natin yun po mga grasa no, may washer po dito. Yan. Tapos yun po mga grasa ng kanyang return spring. Bali ganito po ang kanyang posisyon. Then pagkatapos ito naman po ang kanyang spacer dito sa bandang ilalim, yung gitna. So ito po yun dito sa kanyang kabila ng crankcase. Ito po yun ang kanyang posisyon no, sa pag install ng kickstarter spindle. So bali ganito po ang kanyang posisyon no. So yan, ikutin natin at itapat itong kanyang return spring sa lagayan niya. So bali yun po, dito lang po itapat ang kanyang return spring. Dito may butas. So yan ang kanyang posisyon no. Then yun, pagkatapos ay ilagay natin itong kanyang crankcase. So ito na po, siguraduhin lang na hindi siya mahulog. So ito po yun ang kanyang posisyon no, ilagay natin. So bali ganito po yun mga grasa no. So yan, sundan nyo lang kasi mayroon po tayong technique dito sa paglagay. Hindi ito ma-symbol pag hindi natin maikot ang kanyang kickstarter. Kaya kailangan na ikotin natin kasi hindi ito tatama. Yun, tingnan lang ng mga grasa na ito lang gagawin. Yun, ikutin na ng konti para maitama itong crankcase, tapos sabay pukpok ng konti no. So yan lang ang gagawin mga grasa sa pag-assemble ng kickstarter spindle. So ito po para maipasok natin. So yan, tapos tanggalin itong kanyang vice grip na ating pinakagat. Okay na. Pagkatapos naman ito naman ang kanyang oil pump drive mga grasa. May tatlo po itong bolts. Yan, dito yung isa, tapos dito yung isa, dito naman yung pangatlo. Okay, higpitan na natin mga grasa no, para yun po ma-fix natin ng maayos. Okay, tapos natin ilagay itong kanyang oil pump drive gear. So yun naman, ito naman shifting spindle lang ating ilagay mga grasa no. Okay, ito lang kanyang posisyon. Tapos pin naman ang ating ilagay mga grasa na, itong dalawang maliit. Ito po yun ang pangalawa. Tapos ito naman kanyang drum lock. So bali tapat lang sa dalawang pin. Tapos ito naman kanyang spacer naman yung pagkatapos ito mga grasa no. Yun. So bali spacer naman po dito. Then ito naman kanyang star. Yun, ilagay lang, itapat lang sa mga pin. Then ito naman may washer, ito mga grasa no. Tapos ito naman kanyang bolts. Yan, higpitan na natin ng maayos para hindi siya may tanggal. So may washer po dito. Tapos yun ang kanyang clutch, may washer dyan, spacer, slider, may washer sa gitna. Tapos ito namang clutch assembly, lining at saka disc. Tapos ito naman may washer dyan. Tapos ito naman ang clutch switch assembly naman. Yun po, ganito lang yung kanyang pagkaposisyon.
Okay, ilagay natin mga grasa, no? Ayan, lagay natin, tapos ikot-ikot ng konti para may tama sa kanyang spline. Ayan, may washer dyan, lagyan ng washer, tapos dito may washer rin, dalawa. Ayan, tapos may lock nut. So ito po yun mga grasa ng kanyang lock nut. Higpitan lang maayos mga grasa para hindi siya matanggal. Then dito rin may washer pangalawa, tapos lock nut naman. Higpitan na lang maayos para yun mapix ng maayos mga grasa, no? Kaya na lang bahala kung paano niya higpitan. So yun po mga grasa, no? May bearing dito. Then ito naman ang kanyang may point mark, itong sinasabi ko kanina. So yun, bali itapat lang yung mga marking, kanyang lifter at sa kanyang shifting spindle, no? May marking. So ito po yun mga grasa, no? Kanyang pagkaposisyon. So bali po ang isunod natin dito sa kanyang cover naman, no? Yun, mayroong ball bearing bulitas at saka may o-ring dyan para hindi matanggal. So yun, ikabit na natin itong kanyang right side crankcase cover. So yun po mga grasa, no? Ang gagawin lang, then yun, higpitan natin ng maayos. At sunod naman natin itong kanyang timing chain. Bali ganito po yung kanyang position, no? Yun, tapos ito naman may stick bearing dito, tapos ito naman ang reduction drive gear ng starter. Okay, reduction yan. Tapos yun po, ilagay natin itong kanyang kunya o kiwi ng flywheel. So bali yun po, pupukin natin ng konti. Tapos ito naman ang drive gear ng starter, no? Reduction ng pin. Tapos may spacer mga grasa, dito lang nakalagay. Tapos flywheel naman isunod natin. So pagkatapos ito ang piston, lagyan natin ng nut. Then tapos din lagay itong piston. Yun po mga grasa, ito namang cylinder block yung isunod natin. So yun, cylinder block po. Tapos ito naman timing chain, kunin natin. Yan, pasok na siya. Tapos yun po mga grasa, no? Itong kanyang guide ng timing chain. Yun po mga grasa. So lagyan natin ng cylinder head. So bago ilagay cylinder head, huwag kalimutan ang cylinder gasket mga grasa, no? Yan. Tapos dalawa namang bolts itong cylinder head mounting bolt. So gamit man tayo ng T-wrench na 6mm para mahigpitan natin. Then ang isunod natin mga grasa nitong apat na nut ng cylinder head stud bolts mga grasa, no? 12mm po. Higpitan na lang maayos para yun, walang singaw sa kanyang gasket ng head mga grasa. Then sa pagkabit ng camshaft sprocket ay yun, may mga marking dito. Itong marking na to kailangan i-align dito mga grasa, no? Tapos dito sa flywheel may marking din. Tapos yun po, bago natin lagay, pahigpit natin ang tensioner para maipasok natin itong kanyang camshaft sprocket na lumuluwag ang timing chain, no? Sa pagkabit natin yung sprocket. So may marking dito sa flywheel at dito rin, kailangan i-align ito dito sa makina. Yan, mga marking, align lang. Okay, bago ilagay itong kanyang sprocket ng camshaft. Ito po, pagsagawa ng TDC, no? Kailangan hindi tayo magkamali dito. Kasi pag nagkamali tayo dito, ay hindi umandar ang ating makina. At pag umandar man, wala pwersa, simisingaw ang valve mga grasa. O maaaring masira kasi nakatukod ang piston at valve, magkasalubong sila sa pagpaandar natin. Isang padyak lang, sira na talaga mga grasa. So, ingat-ingat dito sa pagsagawa ng TDC o top dead center.
Bale, yun po mga grasa, no? Nagkalay na. So, i-clear natin. Kailangan i-sure. So, yun po mga grasa, no? Ang kanyang position. Palapit natin ng camera. Yun, nagkalay na ito mga grasa. Itong camshaft sprocket, itong sa flywheel. Yun po. Kailangan align lang. Ganito po ang kanyang position. Tapos dito po sa sprocket, align sila. Then, pagkatapos ito ilagay itong kanyang lock. Itong balls ng camshaft sprocket, higpit na lang maayos. Then tapos pag nahigpit na, ayun po, i-release lang natin itong kanyang tensioner mga grasa. So yun po, release lang, ikutin lang. Yan, ma-release yan. Yan, ayay. So, i-sure natin, i-release. So yun po, higpit ng kanyang timing chain. Yan, i-sure natin. Tapat natin ang mga marking kung sure na sure ba. Ikutin natin ng konti. So yan, okay na po. Nagka-align na. Ito pong sa flywheel. So yan, higpitan natin ng maayos. So bali mga grasa, no, ilagay natin itong cover ng flywheel. So ito na po mga grasa, no, ang gagawin. Ikabit natin ang mga dapat na ikabit. So tapos pag subukan natin na paandarin mga grasa since natapos na po natin siyang na-assemble. Okay, kabit natin ang lahat.